Si Clarita ay isang Okay ka molditang sana, bobo ka lang. estudyante. Tatapang-tapangan, wala naman laman ang utak mo. Walang yaka! Kahit na ang kanyang magulang ay mabubuting tao, mas pinili nitong maging isang pasaway. Habang kinakausap ng principal ang mga magulang ni Clarita, nahuli ito ng madre na nakikipaglampungan sa loob ng comfort room. Ito ang naging dahilan upang palayasin siya ng kanyang mga magulang. Pumunta si Clarita sa bahay ng kanyang ninong at dito nanirahan, bagamat kinupkop ng kanyang ninong at ninang, hindi pa rin naalis ang pagiging kupal ni Clarita at Sabi ni unti-unting Ate sinira Clarita, nito ang hindi na magandang uso samahan mahaba, ng umampon kaya sa ginapitan kanya. niya. Bumalik si Clarita sa bahay ni Aiza at dito nanirahan, sinabi ni Aiza kung ano ang trabaho nito, Aiza ay isang prostitute. Dahil sa hirap ng buhay, pumasok na rin si Clarita sa pagiging puta at kalaunan ay nagkasakit. Hindi gumagaling ang kanyang sakit at naisipan nito na bumalik sa kanyang ninong. Nakita ni Clarita na masaya na ang pamilyang kanyang sinira, nagbago ang kanyang isip at umuwi na lang sa probinsya. Sa kanilang dating bahay, ibang tao na ang nakatira at wala na ang kanyang magulang. Ngayon niya lang nalaman na nalugi ang negosyo ng kanyang magulang at namatay na ito. Muling bumalik si Clarita sa Maynila, habang naglalakad, nag-collapse si Clarita, isang kamay ang nag-abot ng tulong sa kanya, ito pala ay si Bong, ang dating barumbadong kapitbahay na ngayuan ay alagad ng simbahan. Sa tulong ni Bong, si Clarita ay gumaling at nagbago ang buhay at piniling maglingkod sa Diyos.